Sa pagpapatuloy, biglang dumilat si Kang Jiama, at nakita niyang nasa isang silid siya. Naitanong niya sa sarili kung nasa ospital ba siya, at dahan-daang umupo habang nararamdaman ang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan. Bigla namang may pumasok na lalaki sa silid, nang makita niyang gising na si Kang Jiama, agad itong lumabas at iniulat na nagkamalay na si Kang Jiama. Nagulat si Kang Jiama dito, ilang sandali pa, pumasok ang ilang tao sa silid, at siya'y namangha. Hindi pa niya nakikita ang mga taong ito ng personal noon, ngunit tila pamilyar sila. Naalala niya, 50 taon na ang nakalipas, sila ang parehong grupo na tinalo ang ika-6 na komandante ng Legion ng Demon Lord. Sila ang 7-star heroes, ang pinakamalalakas sa sangkatauhan, si Siegfried, at ang punong sage ng akademya, si Medea Poison. Nagtakas si Kang Jiama kung bakit naroroon ang mga ito. Si Siegfried ang unang nagsalita, at tinanong ang kanyang pangalan. Sumagot siya, "Ako si Kang Jiama," ngunit agad na naging seryoso si Siegfried, at diretsyong tinanong, "Ano bang ginawa mo, Kang Jiama?" Nag-alinlangan si Kang Jiama. Alam niyang ang naramdaman niya noong laban ay hindi lang guni-guni, totoo yun. Tumingin siya kay Siegfried, at napansin niyang may hawak itong espada, doon niya naunawaan ang bigat ng pansin mula sa isang napakamakapangyarihang nilalang, kaya tumugon si Kang Jiama. Alam kong kahit isang pocket dimension lang yun, ang mga ginawa ng kambal ay lam abyss, pero, sa tingin ko, obra rin ang naging tugon ko, kaya tatanggapin ko ang anumang kaparusahan ng walang reklamo. Tinitigan niya si Siegfried, na nananatiling nakatitig sa kanya. Binasag ni Medea ang katahimikan, at tinawag si Siegfried na matandang siraulo, sabay tanong kung paano niya balak tratuhin ang isang bata. Lumapit siya kay Kang Jiama, at sa mapagbiro ngunit malambing na tono, sinabi na kahit na brusko si Siegfried, ito pa rin ang siyang nagtanggal ng barya sa mga ugat ni Kang Jiama habang wala pa ito sa malay. Dagdag pa ni Medea, sabi nila, habang tumatanda, mas nagiging matigas ang ulo, kaya hayaan mo na siya, para na rin sa ganda ng mukha ko. Napahiya si Siegfried at sumigaw, huwag mong banggitin yun, ngunit niyakap ni Medea si Kang Jiama at tinawanan, nahihiya ang matandang ito. Napaisip si Kang Jiama kung bakit ganoon na lang ang ginawa ni Siegfried para sa kanya, doon niya napagtanto kung bakit parang ganang pakiramdam ng kanyang katawan, o parang basang balahibo. Samantala, masayang nakatingin si Medea sa kanyang balikat na may kumikislap na tuwa sa mga mata. Ipinaliwanag ni Medea na habang wala siya sa malay, kinuha nila ang footage ng mga pangyayari at pinanood ito kasama ng staff, nang makita siyang isinakripisyo ang sarili para protektahan ang babaeng estudyante, para siyang isang bayani mula sa isang kwentong pambata. Literal na prinsipe ka sa panaginip niya, ikaw mismo yung prinsipe, biro niya. Bago pa makasabat si Siegfried, naging seryoso si Medea, at sinabihang magpakita ka ng kaunting dignidad. Pero halatang hindi rin siya gaanong nagalit, ipinaliwanag pa niya na hindi nila palalakihin ang issue tungkol sa naging aksyon niya sa pagsusulit kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Sa totoo lang, ang kambal mula sa pamilyang Mao ay nakapasok lang sa akademya dahil sa pang-uuto sa matatanda, at kusa na raw silang mag-withdraw. Naramdaman ni Kang Jiama ang gaan ng loob, hindi na niya kailangang harapin ang mga yun sa paaralan. Pagkatapos, sinabi ni Medea na may dala silang balita, nagtanong si Kang Jiama kung ano yun. Ngumiti si Medea at sinabing, ikaw ang may pinakamataas na score, sabay bati ng congratulations. Natulala si Kang Jiama sa gulat, anong ibig mong sabihin, tanong niya. Hindi siya makapaniwala, unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata ang imahe ng isang tahimik, ligtas, at payapang kinabukasan. Ilang sandali lang matapos nito, nasa kanyang opisina na si Medea, sinabi ni Medea na sa halos 20 taon niya bilang pinuno ng akademya, ngayon lang ito nangyari. Naalala niya ang sinabi ni Kang Jiama, na hindi niya gusto ang pagiging top scorer, na labis na ikinagulat nilang dalawa. Tinanong niya si Kang Jiama kung naiintindihan ba nito ang kahulugan ng pagiging bahagi ng star class, paalala pa niya na kahit galit na galit ang mga matatanda, ang desisyon ay batay sa resulta na direktang sinukat ng mismong subspace. Sandaling nag-isip si Kang Jiama, pero tumugon pa rin siya na ayaw niya talaga nito, dahilan para muling tanungin ni Medea kung talaga bang hindi niya naiintindihan. Tahimik lamang na pinanood ni Siegfried ang palitan ng dalawa, pero bigla siyang natauhan ng siya na mismo ang tanungin ni Medea,
kung naiinis ba siya na si Kang Jianma ang nanguna sa halip na ang apo niya. Ipinaalala ni Medea na napanood din niya mismo ang footage. Tumugon si Siegfried na kalokohan daw questionin ang hatol ng subspace, na pinamumugaran ng kalooban ng tagapagtatag na bayani. Pinili ng akademya si Kang Jianma bilang top cadet, at dapat sundin na lang nila yon. Nag-isip si Siegfried, kung kahusayan lang sa kasanayan, mauunawaan niya, kung pisikal na lakas, tatanggapin niya, kung karanasan, aaminin niyang karapat-dapat. Pero ang nakita niya sa batang halos hindi pa ganap ang edad ay higit pa roon. Ang bawat galaw nito ay tila sumasagisag sa isang konsepto, isang estilo ng espada na buong buhay niyang hinanap, isang antas ng masteri na hindi niya inaasahang makikita sa ganito kabata. At kahit ganoon, nananatili pa rin ang isang bagay na gumugulo sa kanya, nang binuksan niya ang mga meridian ni Kang Jianma. Naramdaman niya ito, ang katawan ni Kang Jianma ay malambot at parang hindi kailanman sumailalim sa mesensin ang pagsasanay, ngunit tila mayroong isang bagay sa loob, isang bagay na hindi dapat naroon. Napabuntong hininga na lang si Siegfried, sa edad niyang ito, hindi pa rin pala siya lubos na makapaniwalang naroon pa rin ang kompetisyon sa kanyang puso, lalo na sa isang batang kasing edad lang ng kanyang apo. Nagulat siya nang marinig si Medea na pinupuri ang maamong mukha ni Kang Jianma, pati ang kabayanihang ipinakita nitong iniligtas ang isang babae sa panganib. Dagdag pa ni Medea, kung 10 taon lang akong mas bata, o kahit ngayon, baka subukan ko pa ring ligawan siya. Tiningnan niya si Siegfried at tinanong, ano sa tingin mo? Tahimik lang si Siegfried, saka nagtanong, alam mo ba kung anong tawag ng mga cadet sa mga babaeng katulad mo ngayon? Naintrigue si Medea, oh, sige nga, sabihin mo, lakas mo anong tawag nila? Tumungtong sa mesa si Siegfried, at dahan-daw ang inilapag ang tasa ng kape, na lalo pang ginanahan si Medea. Tahimik niyang sinabi, ang tawag sa iyo ay, beach. Hoy! Sigaw ni Medea. Nap-icon siya at sinugod si Siegfried, yumanig ang buong opisina. Kinabukasan, dumating si Kang Jianma sa klase niya sa Wolf class, alam niyang ito na ang pinakamagandang kompromiso na kaya niyang makuha. Naalala niya kung paano inutusan ni Medea ang isang staff na dalhin siya sa upper class, ngunit iginiit niyang sumali sa Tiger class. Sumigaw si Medea, hindi pwedeng ipadala ang top cadet sa Tiger class. Sumagot si Kang Jianma, bakit hindi? Sinasabi niyong pantay-pantay ang lahat sa akademya, hindi ba? Napilitang umayon si Medea, pero tinanong niya si Kang Jianma kung pwede bang itago ito sa mga matatanda, dahil siguradong mas lalong lalaki ang gulo kapag nalaman nila. Napabuntong hininga si Kang Jianma habang binubuksan ang pinto ng silid-aralan. Naiinis siya, ang plano niya ay tahimik na mag-aral sa mababang klase at umiwas sa politika ng mga nasa itaas, pero ayos na rin ito. Pasok pa rin sa plano, aniya. Pagkapasok niya, biglang bumagsak ang pinto, lumikha ng malakas na ingay. Napatingin sa kanya ang buong klase, ngunit nang makita nila ang kulay ng kanyang name tag, agad nilang iniwas ang tingin at bumalik sa kanilang ginagawa. Habang naglalakad papunta sa kanyang upuan, inisip niya na sana'y magpatuloy ang ganito, ang hindi siya pinapansin. Nang makaupo na siya, natuwa siya sa katahimikan, sa wakas, parang matagumpay na naitago ni Master Medea ang kanyang pagkakakilanlan. Tahimik siyang kumuha ng libro at ngumiti, masarap din pala maging loner. Pero bago pa siya tuluyang makarelax, may lumapit na sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang babaeng estudyante mula sa subspace exam. Nagpasalamat ito sa kanya sa ginawa niya noon, tahimik siyang tumitig sa kanya, at naalala nga niya ito. Mabilis namang sabi ng babae, ako yung babaeng nasa exam. Napansin niyang formal ang pananalita nito, kahit pareho lang silang estudyante. Sinabi niyang wala nang dapat ipagpasalamat, kahit sino raw sa ganung sitwasyon ay gagawin ng ganoon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya ito iniligtas para sa babae, kundi para mabuhay, kaya pakiramdam niya ay medyo mapagkunwari siya. Nagpakilala siya, ako si Kang Jianma. Ngumiti ang babae at nagpakilala rin, ako si Chloe, nice to meet you, sabi niya, medyo nagulat pa ring pareho sila ng klase, nice to meet you din, tugon ni Chloe. Habang tahimik niyang iniisip kung sino ba talaga si Chloe, halos matapos na ni Kang Jianma ang kwento ng laro, pero hindi niya naaalala ang pangalan nito. Sa pagkakaalam niya, ang huling bahagi ng laro ay tungkol sa labanan laban sa tribong demonyo, kaya nagulat siya na may bagong karakter pa na lalabas,
doon niya naisip na baka si Chloe ay isang simpleng background character lang tulad niya. Tinanong ni Kang Jiama kung pwedeng huwag nang ikwento ni Chloe ang nangyari sa kanilang exam, agad itong pumayag, mukhang may sasabihin pa sana si Chloe, pero biglang pumasok ang guro at malakas na inutusan silang lahat na maupo. Sinabihan ni Kang Jiama si Chloe na mag-usap na lang sila mamaya, at tumango ito bilang sagot. Binati sila ng guro sa kanilang pagkakatanggap sa paaralan at sinabing dapat silang maging proud dahil pinili sila para ipagpatuloy ang layunin ng tagapagtatag na bayani, si Valor Hawkin. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lee Won Bin, ang pangunahing tagapagsanay ng Wolf Class. Ipinaliwanag ni Lee na dahil unang araw nila, magsisimula sila sa basic na physical training, inutusan silang magpalit ng training clothes, at magtipon sa training ground sa loob ng 30 minuto. Nang may nagtanong kung anong klaseng training ang gagawin, sagot ni Lee ay simple lang. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10 ikot sa training ground. Pagkasabi niya noon, sumigaw siya na magbihis na at magtipon, at lahat ay sumagot ng sabay-sabay ng yes. Habang nagsisilabasan ang mga estudyante, nanatiling nakaupo si Kang Jiama, at iniisip kung sinadya ba ang training para gawing kalbo at parang sundalo ang mga kadete, lumapit siya kay Lee, na agad tinanong kung anong iniisip niya. Umasa si Kang na makaiwas sa nakakapagod na training kaya nagkunwaring may sakit. Sandaling nag-isip si Lee bago sabihing bilang top cadet, hindi raw magiging kapaki-pakinabang ang basic training para sa kanya. Inalok siyang sumama sa Star Class training sa unang araw pa lang, at sinabi na pinayagan na siya ng headmaster na sumali sa lahat ng klase. Nagulat si Kang Jiama, at sa isip-isip niya, Medea, hayop ka talagang matandang bruha, nagkunwari siyang nagmamadaling mag-CR, at sinabing konti lang ang pananakit ng katawan niya. Tumawa si Lee at sinabing gusto niya ang pagiging direkta ni Kang Jiama, kita tayo sa training ground, dagdag niya. Sumagot si Kang Jiama ng, yes, sir. Habang tumatakbo si Kang Jiama sa paligid ng training ground, halos mawala na siya ng hininga sa pagod. Sumisigaw si Lee sa kanila na, magaan lang yan, at dapat pa silang bumilis, pero si Kang Jiama ay halos mamatay na sa pagod. Biglang lumitaw si Chloe sa tabi niya, at tinanong kung nahihirapan ba siya dahil mukha raw siyang hindi okay. Mahinang tawa lang ang sagot ni Kang Jiama at sinabing ayos lang siya. Tinanong ni Chloe kung pang ilang ikot na siya, at inisip ni Kang Jiama na siguro pang 5 pa lang yun. Laking gulat niya nang tanungin niya si Chloe kung anong ikot na siya, at sumagot ito ng pang-siyam. Hinimok siya ni Chloe, kaya mo yan, sabay takbo palayo, iniwan si Kang Jiama na halos mawala ng ulirat. Pagkalipas ng ilang araw, sa loob ng dorm ni Kang Jiama, kalat ang mga bote ng tubig sa sahig at mesa, binagsak niya ang isa pa sa mesa at napamura, gutom na siya. 1 linggo pa lang sa academy, pero may hindi inaasahang problema na siyang kinakaharap, ang cafeteria. Isang araw, dali-dali siyang tumakbo sa counter at sumigaw na gutom na siya, sabay order ng pork belly rice bowl. Pero napatingin lang ang cafeteria lady sa kahon ng meal ticket sa tabi niya. Doon niya naalala, hindi pala libre ang pagkain, napahiya siya at sinabing kukuha siya agad ng ticket, sabay tanong kung pwede bang ihanda na ang pagkain, pero napatigil siya nang makita ang presyo, 50,000 won para sa isang pork belly rice bowl. Lahat ng ibang pagkain ay mula 2,000 won hanggang 115,000 won, nanlaki ang mata niya sa gulat. Pagbalik sa dorm, ininom niya ang huling patak ng tubig sa bote, at inihagis ito sa sahig. Sa isip niya, sobrang mahal naman ng 50,000 won para lang sa isang ulam. Halos ubos na ang allowance niya, at naalala niya kung paanong tinanggihan niya ang baon mula sa tatay niya. Habang nakatingin sa mga basyong bote sa sahig, humiga siya sa kama at sinisi ang sarili, bakit ba hindi ko tinanggap yung pera? Sa mga sumunod na araw, nabubuhay na lang siya sa pinakamurang tubig mula sa campus store. Biglang lumitaw ang isang notification mula sa system, ipinapakita na ang kanyang pisikal na kalagayan ay tumaas na sa level 12. Habang gumaganda ang kondisyon ng katawan niya, unti-unting lumuwag ang limitasyon ng espada, na nag-activate ng isang biyaya para sa mga espada na 32 cm pababa ang haba at 6 cm o mas manipis ang lapad. Ngumiti siya sa tuwa nang makita ito, tumayo at tumingin sa salamin, hinahangaan ang kanyang abs. Naisip niyang sulit ang lahat ng pagod, nagtaka siya kung nilinis ba ng Sword Master ang kanyang mga ugat,
pakiramdam niya ay parang nag-i-evolve na siya. Sa kabila ng progreso niya, alam niyang hindi pa lubos ang biyayang yun. Pero kung magpapatuloy siya, baka kayanin na niyang gumamit ng mas malaking espada balang araw. Napatitig siya sa mga sashimi knife sa countertop, naalala niya kung gaano siya natakot humawak ng kutsilyo noong entrance ceremony. Pero ngayon, kapag wala siyang hawak na kutsilyo, parang nangangati ang mga kamay niya, naisip tuloy niyang baka epekto ito ng blessing. Kamot-ulo siyang nagtanong sa sarili kung bakit parang proud na proud pa siya. Biglang may kumatok sa pintuan, pagbukas niya, si Chloe ang nasa labas. Teka lang, naistorbo ba kita sa pahinga mo? Tanong nito. Hindi naman, sagot niya, nakahiga lang ako. Ayos ka lang ba? Tanong ni Chloe. Hindi kasi kita nakikita sa cafeteria buong linggo, akala ko may sakit ka. Medyo alanganin siyang ngumiti, hindi talaga ako sanay kumain ng luto ng ibang tao, sagot niya, kahit sa totoo lang, paborito niya yon at gutom na siya. Tumango si Chloe, parang naintindihan naman, huwag kang mag-alala, pero kung okay lang sa'yo, bili tayo ng ingredients sa campus store, pwede tayong magluto ng hapunan ng sabay. Hindi na siya nagdalawang isip, dinampot agad ang jacket, Tara na, sabi niya, naiwan si Chloe na medyo naguguluhan. Teka, inaanyayahan mo ba talaga ako kumain? Tanong niya. Oo, sagot ni Chloe, medyo nagulat sa bilis ng tugon. Masayang nauna si Kang Giamma, sabay sabing magaling siyang magluto at siya na bahala. Tinanong niya kung ang dorm ba ni Chloe ay nasa tapat lang, at tumango ito habang humahabol sa kanya. Sa dorm ni Chloe, napasigaw ito, ang sarap, ngumiti si Kang Giamma, buti naman nagustuhan mo. Ang bilis mo magluto, ang galing pa, papuri ni Chloe, ako kasi, nagpakulo lang ng isda dati, di ko inakala na makakatikim ako ng ganito. Tahimik lang siyang tumingin sa mga basyong plato, labis ang kasiyahan. Kanina, tinanong niya kung pwede niyang silipin ang fridge, pumayag si Chloe, at laking gulat niya na halos lahat ng laman ay isda. Paliwanag ni Chloe, galing siya sa lugar malapit sa dagat, at nagkasense lahat para kay Kang Giamma. Ngumiti siya, naramdaman niyang nangangati na naman ang kamay niya, gustong-gusto na niyang magluto ulit. Naisip niyang maghiwa ng sashimi bilang treat sa sarili, pero medyo nag-alinlangan dahil sa blessing of the sword god. Napatingin siya sa mga kutsilyo sa counter, tinanong niya kung may mas mahaba bang kutsilyo si Chloe, nagtaka ito, pero nang ipaliwanag niya na ang weapon niya ay katulad ng ganong uri ng espada, naintindihan niya. Inabot ni Chloe ang kutsilyo at tinanong kung ayos ba yun, pero nagdesisyon si Kang Giamma na gamitin na lang ang kitchen knife. Hawak ang kutsilyo, sinabi niya sa sarili na tatapusin niya ang lahat sa loob ng 30 segundo, inactivate niya ang blessing of painlessness, at nag-focus sa sashimi. Naalala niya ang panahong siya ang pinakamagaling na swordsman sa buong bansa. Inactivate niya ang blessing of the sword god, at mabilis na hiniwa ang isda. Sa loob lang ng 21 segundo, na-scale na niya ang isda, naalis ang tinik, nilinis ang loob, at na-fillet ang laman. Napakaganda ng resulta, para siyang gumawa ng obra maestra, proud siyang hindi pa rin siya nawala ng galing. Ang galing mo, paano ka natutong magluto ng ganito? Tanong ni Chloe. Dati akong part-timer sa Japanese restaurant, sagot ni Kang Giamma. Part-timer, ano yun? Tanong ni Chloe, gulat, ha? Di mo alam, tanong niya pabalik. Pasensya na, sagot ni Chloe, medyo nahihiya, walang problema, siguro dahil magkaiba tayo ng pinanggalingan, sabi niya. Nagpalit siya ng usapan, masaya ako na nagustuhan mo yung luto ko. Tumango si Chloe, masaya, sabay alok na siya na ang maghuhugas ng pinggan bilang kapalit, nagpasalamat si Kang Giamma, at hinayaan na ito. Habang nagmamadaling pumunta si Chloe sa lababo, lumapit si Kang Giamma sa bintana, tumingin sa buwan, at hamyunin ng mahina, busog at kontento, pero bigla siyang napatigil nang marinig ang lagaslas ng mga plato na nahulog, kasunod ang sunod-sunod na paghingi ng paumanhin ni Chloe, napaisip siya, ginagawa ba niya talaga to sa bahay nila? Naalala niya ang sarili niya nung edad niya si Chloe, at kung paanong siya rin ay nagsimula sa mga ganong gawaing bahay. Biglang may nahulog na papel sa mesa at bumukas ito pagkabagsak, nagulat siya nang makita kung ano yun, diary pala ni Chloe. Ang bilog at maayos na sulat kamay, pati ang mga cute na sticker, ay nagpaalala sa kanya na si Chloe ay tulad lang din ng ibang babae sa edad niya. Plano sana niyang ibalik agad ito,
pero hinay pa ng hangin ang pahina at bumukas sa isang entry. Nabasa niya na ang taong nagligtas kay Chloe noong exam ay nasa klase rin pala niya, at pangalan nito ay Kang Jima. Nakasulat doon na tuwing nakikita siya, tumitibok ng mabilis ang puso ni Chloe, at hindi niya alam kung paano siya kakausapin. Napangiti si Kang Jima. Ang cute, naisip niya. Doon niya naintindihan kung bakit si Chloe ay tila nahihirapang kausapin siya noong mga nakaraang araw. Dahil sa matinding curiosity, binuklat pa niya ang ilang pahina. Bigla siyang napatigil, namutla at nanlaki ang mata niya sa nakita. Isang buong pahina ang punong-puno ng iisang linya, paulit-ulit. Mahal ko siya. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa lababo. Paglingon niya, nakita niya si Chloe, nakatayo, nanginginig, at kitang-kita ang takot sa mukha. Pinigilan ang luha, halos bulong ang tinig nito nang tanungin siya. Nakita mo ba yung diary ko?